the opportunity once again na makapagbigay ng mensahe. So, ayan, ang topic pa rin po natin ay patungkol sa the attributes of God. Nakaraan ang pinag-usapan natin na tungkol sa the omnipotent God, kung gaano ka makapangyarihan. At ang nabigay naman ngayon sa akin na topic ay the goodness of God. Pagiging makapangyarihan ng Diyos at ngayon ay ang kanyang kabutihan, kung gaano kabuti ang Diyos. So, sige po tayo magsitayo at tayo basahin natin yung scripture na ating pong pag-aaralan. James chapter 1 verse 16 to 18. Okay? Sabay-sabay po nating basahin from verse 16. Ready? Begin. Do not be deceived, my beloved brothers. Every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Of his own will he brought us forth by the word of truth, that we should be kind of first fruit of his creatures. Let's bow our heads in prayer. O aming makapangyarihang Diyos, kayo na kataas-taasan at napakabuti sa aming buhay. Kami po, Panginoon, ay muling sasamba sa inyo at luluwalhati, hindi lamang po sa aming pong pag-aawitan, Panginoon, kundi maging sa aming pag-aaral ng inyong mga salita. Salamat, Lord, sa malayang pribilehiyo na aming pong mapag-aralan ito at mapagbulay-bulayan at muli ay magkaroon ng panibagong siglang aming mga kaluluwa, aming pamumuhay sa Espiritu. Nawa, Panginoon, sa aming pong pag-aaral, kinikilala po namin ang aming mga pagkakasala, mga pagkukulang na nagawa sa inyo. Patawarin niyo po nawa kami, Panginoon, at sa aming pong pag-receive ng inyong salita, hindi nawa ito maging malabnaw sa amin, O Diyos. Bagkus, Lord, open our hearts and cut our hearts, Lord, with your word of truth. And also, Lord, we pray, Panginoon, that may you bless your word in our hearts and in our lives, Panginoon. May you fill us with the Holy Spirit, especially, Panginoon, sa inyong mensahero na gagamitin. Nawa, Panginoon, na kayo lamang ang mabigyan ng mataas na parangal at kaluwalhatian, at ito lamang ang aming mga panalangin na nais pong itaas sa inyo sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Please take your seat po. Yan, so ang title ng ating pag-aaralan, ng ating preaching ay pinamagatang God is good all the time. Okay, so bilang isang bata, na lumaki sa isang church, ay palagi naririnig ko yung ganitong catchy phrase, marahil sinasabi ito ng mga pastor or ng worship leader, di ba? Sabi nila na when he say God is good, and yung congregation magsasalita ng all the time. And all the time, God is good, But at that time, hindi ko pa ganong nauunawaan kung nakikiflow, sabay lang ako sa flow ng ganong klaseng mga catchy phrase. But for today, mga kapatid, we will understand kung ano bang ibig sabihin ng God is good. And God is good. At hindi lamang siya God is good, kundi all the time, He is good, Yan. So, matatagpuan po ang ating pag-aaralang passage. Let us open our Bibles sa James chapter 1 verse 16 to 18. At ito pong pag-aaralan natin na teksto o passage ay sinulat ni Santiago or ni James. Si James po ay half-brother ni Jesus, kay Mary. At siya ang naging pastor sa Church of Jerusalem. Yan, so short background po ng author ng James, si James. Siya ay kapatid ni Jesus sa ina at siya po yung pastor sa Church of Jerusalem. Ayan, so si Santiago ay kilala sa kanyang karunungan at kababaang loob at higit sa lahat sa debosyon sa panalangin. In fact, trivia. Ayan, si Santiago ay napaka-devoted sa pananalangin to the point na meron siyang tanyag na bansag or title
Alam niyo po ba yung tanyag na title ni James or famous title ni James? So ito yung title ni James. James the Camel Knees. James the Camel Knees. So according po kay Hegesippus, sa early Christian tradition na kanyang nirecord, sabi ni Hegesippus, si Santiago ay madalas pumasok mag-isa sa templo at madalas siyang matagpuang nakaluhod at nananalangin para sa kapatawaran ng mga tao at nananalangin para sa mga kapatid sa pananampalataya. Dahil sa palagi niyang pagsamba sa Diyos at pagluhod sa panalangin, ang kanyang mga tuhod ay tumigas at nagkaroon ng kalyon na parang isang tuhod ng isang kamelyo. Ganun kalaki yung tuhod ni James. No? Dahil sa kanyang palagi constant na pagluhod just to pray sa mga mananampalataya and sa tao. Ano? Ang tagapagtanggap ng sulat ni James ay yung 12 lipi, 12 tribes of Israel. Ano? Kung babasahin natin, babalikan natin yung James chapter 1 verse 1. No, may kita natin diyan yung introduction ni James. Sabi niya diyan, James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the 12 tribes which are scattered abroad, greetings. No? So yung scattered abroad sa Griego ay diaspora, na nangangahulugang pagkakapangalat. Tumutukoy ito sa mga mananampalataya na napahiwalay o napalayo sa kanilang sariling lupain dahil sa persecution. So sinulatan ni James yung mga tao na persecute, no? Ito yung Church of Jerusalem. So dahil na-persecute yon, kaya nag-disperse yung mga tao doon, umalis sa isang lugar na yon at pumunta sa iba't ibang lugar. So makikita natin yung main cause ng persecution, walang iba kundi si Apostol Pablo, o mas kilala dati sa Saul o Saulo. So si Apostol Pablo ay, yung hindi pa siya mananampalataya, siya yung kilabot na mga mananampalataya dati, no? Kung saan ay after napatayin ni after na mamatay ni Stephen bilang martir, si Apostol Pablo ay tinarget na naman yung mga mananampalataya sa Jerusalem, kaya nag-disperse. Ngayon si James, dahil sa kanyang puso, no, na meron siyang pastor's heart, ay sinulatan niya yung mga nakascattered abroad na mga mananampalataya. At ito na nga yung sulat ni James, pag-aaralan natin. Okay? At ayan. So as we move on, ang ating pong preaching ay nagkikerry ng idea, no? Na kung saan, ang sabi dito, God is good all the time. Therefore, believers can trust His providence, endure suffering, rejoice in His saving grace, and reflect His goodness as the first fruit of His redeemed creation. Yan. So ang outline po natin, ang outline ng pag-aaral na ito ay naglalaman ng 3 katotohanan na nakapokus sa salitang, if God is good, therefore. If God is good, therefore. No, let us start with the first truth. At wag na po tayong magpaligoy-ligoy pa. No? So, if God is good, therefore, number 1, He is never in eternity the source of evil. He is never in eternity the source of evil. Hindi po siya ang pinagmulan ng kasamaan. Okay? Sabi ni James dito sa verse 16, do not be deceived, my beloved brothers. Bakit kaya ni James sinabi yung ganitong words, no? Bakit winarningan niya ng ganito? So kung babalikan natin, aangat lang tayo ng onti sa chapter 1 ng James at pupunta tayo sa sa verse 13 down to 14. Okay? Ayan. So we can see na pag binasa natin dito, sabi yan, let no one say when he is tempted, I am being tempted by God. For God cannot be tempted with evil, and He Himself tempts
No one. Verse 14, but each person is tempted when he is lured and enticed by his own desire. So kaya sinabi ni James ito because makikita natin na binalaan ni Santiago yung mga mananampalataya upang ipakita na ang Diyos ay banal at mabuti. Okay? Hindi siya kailanman nagdadala ng tukso upang tayo ay magkasala. Ang tukso ay bunga ng makasalanang pagnanasa na nagmumula sa ating sariling laman. Ito ay paalala na tayo ay kailangan magbantay at magtiwala sa Diyos upang mapagtagumpayan ang mga tukso. So binalaan ni Santiago yung mga believers scattered abroad, no, na huwag kayong ma-deceive. Sapagkat sa gitna ng kanilang mga paghihirap or suffering, marahil ito rin natatanong natin, no, sa ating mga puso. So tuwing makakaranas tayo ng suffering, mga pagdurusa, no, marahil nagsisimulang magtanong, some probably began questioning if God's goodness, kung nagdududa tayo na responsable ba ang Diyos sa nararanasan nating mga pagsubok or tukso. So, God is good, no? Hindi. God allowed suffering, pero it is for our own good. And sabi diyan, God is not the one who tempts. Hindi siya yung Diyos na masama. Yan. So James correct this false teaching by reaffirming that all the time, God is good. Yan. So ano ba yung meaning ng God is good? What does it mean when we say God is good? Sabi ni R.C. Sproul, yung founder of Ligonier Ministries and also a pastor at author and professor, in-explain niya ang ibig sabihin ng God is good. Sinabi niya, when we say God is good, He is the source and the fountainhead of all goodness, and in Him there is no evil or badness at all. Okay? Ang Diyos ang pamantayan ng kabutihan na sa tuwing dumarating sa ating isipan ang tanong na, ano ang mabuti? No? Ang palaging umaabot ang ating pag-iisip sa isang konklusyon o kaisipan. Ano ang mabuti? Ang Diyos. Okay? Laging ang good ay pumo-point out sa Diyos. Okay? Gaya ng kunwari, pag sinabi natin, nag-come up sa ating isipan yung word na maganda. Okay, maganda. So biglang may papasok na picture, no? Marahil dito sa church, makikita ang mga ladies, yung picture ng mga ladies. Okay? Maganda. So ganun din ang good, no? When we say good, ang palaging napipicture out natin ay 3 letters, God. Okay? So that is God and good are inseparable words. Okay? God is good means that He is also the standard for goodness. Anumang gawa, kaisipan o prinsipyo na may tuturing na mabuti o masama ay nabuo batay sa isang pinaka-standard o pamantayan. At yun ay walang iba kundi ang Diyos. Okay? So kung yung pamantayan ay nalilihis or nababago o naiiba, so hindi natin malalaman kung tiyak ba yung na mabuti ba yun or masama, no? Unless meron talagang immutable standard, no? Which is God. Hindi nagbabago. Siya ay mabuti magpakailanman. Now, and so pinaalalahanan ni James na huwag tayong papadaya sa mga ganitong kaisipan. If God is responsible or siya ang may gawa sa ating mga nararanasang paghihirap. So ang Diyos ay mabuti sa lahat ng oras at ang kanyang kabutihan ay hindi nagbabago o di nababago. Psalm 100 verse 5, sabi dito, for the Lord is good, His steadfast love endures forever, and His faithfulness to all generations. And Psalm 106 verse 1, praise the Lord, O give thanks to the Lord, for He is good, for His steadfast love endures forever. Sabi rin sa Zechariah chapter 9,
Verse 17. For how great is His goodness, and how great is His beauty. Grain shall make the young men flourish, and new wine the young woman. Pinapakita lang dito na yung goodness ng Panginoon ay hindi lang mabuti, kundi great yung kanyang goodness. Mayaman, wealthy, at hindi masukat or immeasurable. Yan. Kaya kapag ang kasalanan ay binaluktot yung kasalanan lang naman yung nagbabaluktot sa ating pag-iisip, na sometimes because of sin at naaanin natin ang fruits of it, consequence, naghihirap tayo. But naka-cloud, nalalagyan ng hamog yung ating isip at napapatanong tayo, is mabuti ba ang Diyos? Nasaan bang Diyos? One time, nag-share ako ng gospel sa ospital at nakita ko, nakaupo dun yung isang mama na naoperahan. So, yung mama na yun ay iniwan ng kanyang bantay, Iniwan siya mag-isa doon at siya ay 8 days na nakatira sa ospital. Tubig-tubig lang siya. Tapos, kakapabunot ko lang yun ng ipin. Kaya, tas nag-share ako ng gospel, di pa, habang wala pang hindi pa umaano yung anesthesia. Nawawala. Ayan. Sinira ko siya ng gospel at, one time, dahil sa bitterness na nararanasan niya, dahil sa pagdurusan na nararanasan niya, ang tanong niya sa akin is, totoo nga ba na merong Diyos? Nasaan ang Diyos? Dahil sa tindi ng nararanasan niyang pagsubok. But nung tumayo ako, nakita niya, napatanong siya, bakit ako may saklay? Tapos sabi ko naman, naputol po yung paa ko. Ayun, siguro siya, mas na-realize niya na yung kalagayan ko is kaparehas din niya. Kaya, I pray for that man na ma-save, and the Lord grow yung gospel na tinanggap niya sa kanyang puso. But then, that's what sometimes nararanasan or napapatanong tayo minsan. That's why, sabi ni James, do not be deceived, my beloved brothers. God is good all the time. And so therefore, when facing temptation, never say, God made me this way or He led me to it. Instead, recognize your sin and run to His grace. Now, second truth na makikita natin dito, God is good, therefore, all His works are good and perfect. All His works are good and perfect. Lahat ng, sabi yan, every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there's no variation or shadow due to change. Ang ibig sabihin nito ay ang kasabihang, kung ano ang mabuting puno ay palaging namumunga ng mabuting bunga. So the same with God. Kung ano siya, all His works are good and perfect. So lahat ng tunay na mabuti mula sa pandesal na araw-araw nating binibili at kinakain sa bakery, hanggang sa kaligtasan ng biyaya na ating natanggap ay nagmula sa ating mabuting Diyos. Okay? Siya ay tapat at hindi nagbabago sa kanyang kabutihan kahit pa nag-iiba ang ating mga kalagayan, di ba? Di tulad ng mga nagbabagong bituin o panahon, ang kanyang liwanag ay kailanman hindi kumukupas. Ang lahat ng mabuti ay nagmula sa kanyang makapangyarihang kamay. So sa ating doktrina, we always emphasize yung word na man is bad, man is sinner, di ba? We are not good, di ba? Sa Romans, sabihan, we all fall short of the glory of God. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. All have sinned. And if you want to know if you are truly good or bad, and let me give you an illustration, and you examine yourself kung totoo nga ba na ikaw ay mabuti or masama. Okay? So isipin natin sandali,
Kung kaya kong kunin ang puso mo, no? At meron akong isang SD card dito at kung kaya kong kunin ang nilalaman ng puso mo, every thoughts, every desires, no? Every deeds na ginawa mo at ilalagay ko to sa isang SD card at ipipaste ko yan sa screen. You know what will happen? Tatakbuhin mo ako dito and makikipag-wrestling ka sa akin or even you will kill me just so you can steal yung SD card. Why? Because you have thought, you have done so much evil, no? Na hindi mo kayang i-share ito sa pinaka-best friend mo. Okay? So that's how it is, mga kapatid. Bakit ko to nasasabi? Because I am just like you. Ano? Katulad nyo rin ako. So if you can see my thoughts and my heart, you would be disappointed. Okay? That's how evil we are. Na kung saan I can share. Masusuka yung best friend ko kapag share. Nakita niya yung thoughts ko. Yung kabuuan, yung nilalaman ng lahat ng mga thoughts and desires and mga ginawa ko. No? And maybe di na ako gagawing best friend. So the same with us, mga kapatid. That's why sinabi sa Bible, for all have sinned and fall short of the glory of God. No? At kung pare-pareho yung reaction natin, di ba? When we see, pag nakuha ko yung thoughts and nakita, ang pare-parehas yung reaction, baka tatakbo ka palabas, no? Sa sobrang hiya, sa sobrang guilt, shame. How much more God? A holy, holy, holy God who can see your thoughts, who can see all of your desires. Ano? He is omniscient, makapangyarihan. At siya ang sumusuri sa puso at isipan ng tao. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, kahit na nakikita ng Diyos ang lahat ng ating kasamaan, gayon pa man, dahil sa kanyang dakilang kabutihan, patuloy niya pa rin tayong pinagpapala. Diba? Pinapasikat niya yung araw upang mabigay init sa iyong laman, sa iyong balat. Araw-araw ay pinapakain niya tayo at binibigyan ng tirahan. Hindi niya tayo pinupuksa habang tayo ay natutulog kagabi. Di ba? Andito ka ngayon. Why? Because God is good. Okay? God can do that. Di ba? Kaya kanyang patayin sa gabi. Grabe na itong antindi ng nakita ko dito sa taong ito. Ano? Patayin ko na ito. But God didn't do that. All humans ay masamang damo sa harapan ng Diyos. But napakabuti at nabiyaya ng Diyos sa atin. Iniingatan niya tayo sa buong magdamag until morning. Binubuksan niya ang sinampupunan ng mga babae upang sila ay magdalang tao at makapagluwal ng mga munting sanggol. That's the goodness of God. Lahat ng iyon ay gawa ng mabuting Diyos. Sa mundong puno ng pagdurusa at kamatayan dahil sa epekto ng kasalanan, ang kabutihan ng Diyos ay patuloy na nagliliwanag sa gitna ng kadiliman. We all know na ang mundong ito ay puno ng pagdurusa at kapigatian. No? Isa na po ako doon sa mas nakakaalam nun. Okay? I have suffered sa sakit ko na bone cancer. Ano? At dahil nga doon na natamaan yung aking paa. So naputol. At kaya kung magtataka kayo, meron po akong saklay because of sakit na yon. So I know the suffering, naranasan ko yun. I know the pain, gutom, pagsusuka because of chemotherapy. No? But despite all of that, mga kapatid, andito pa rin ako. Okay? Andito pa rin ako. And andito ako, ginamit ng Panginoon sa biyaya niya upang ipaalam sa inyo that God is good. God is good all the time. Tayo lang talaga yung maraming pagkukulang, di ba? Pagkakasala sa Panginoon.
Minsan nakakaranas tayo ng pagdurusa. But then, pag ikaw ay na kay Kristo, sabi daw, all things work together for our own good. Yan. Ang ibig sabihin po nito, kahit na umarap tayo sa matinding pagsubok, mga panahong tila nabasag ang ating puso, ang ating mga buto sa sobrang bigat, sa sobrang hirap. Nananatili tayong may pagtitiwala at kaalaman na ang layunin ng Diyos, His purposes, ay laging para sa kabutihan ng kanyang mga anak. So, napakamapalad mo kapatid because you have Christ. You have Christ. Ang pamamahala ng Diyos, ang kanyang providence, ay kumikilos to ensure na ang lahat ng nangyayari sa atin ay para sa ating tunay na pangwakas na kabutihan. Yung ating ultimate good, which is maging kawangis ni Kristo. Okay? Yan. So, may commentary si R.C. Sproul also sa Father of Lights. Kasi may word dyan, di ba? Sabi dyan, coming down from the Father of Lights with whom there is no variation or shadow due to change. So, ang mga ilaw ng kalikasan or yung nature, gaya ng araw, buwan, at mga bituin, ay nag-iiba. Di ba? Nag-iiba yung kinang, yung kislap. Ngunit ang Diyos, ang ultimate author, pinakapinunong may akda ng liwanag. He is the Father of lights. Sa Kanya ay walang pagbabago ng liwanag o linaw. He is altogether shining. Amen? He is altogether and for eternity always good. Walang anumang pag-urong sulong na pagbabago sa kanyang likas na pagkatao. He is good all the time. Sabi sa Psalm chapter 104 verse 2, covering yourself with light as with a garment, stretching out the heavens like a tent. So God dwells in and radiates His light. It is part of His divine glory. 1 John chapter 1 verse 5, God is light, and in Him is no darkness at all. Psalm 27 verse 1, the Lord is my light and my salvation. Whom shall I fear? Wala tayong katatakutan. We will not be anxious. Though may anxiety na mararanasan tayo because we are still in the flesh. No? And even depression, ano? But then, if we have the Holy Spirit, we will always renew yung strength na meron tayo kay Kristo. Because He is our light and our salvation. Whom shall we fear? So, let us stop measuring God's goodness by your situation and look at His unchanging nature. He is always good. He always gives what is best and perfect for us sa mga sumasampalataya sa Kanya. No? So, third truth. Mabilis po ba tayo? Okay lang. So, hindi na po ganong magkukwento ng out of the topic, no? Kumbaga kasi minsan ganun yung ibang pastor, no? 60% kwento and 40% lang yung word of God. But we are here to hear the word of God, hindi kwento, ano? So, ayan. Third truth po, mga kapatid. Sabi diyan, God is good, therefore He has given us the greatest gift, which is in verse 18, of His own He will brought us forth by the word of truth, that we should be a kind of first fruit of His creatures. So si Adan po, kilala natin si Adan, si Adam, ay nagkasala, no? At dahil sa kasalanan, nagbunga ng kamatayan. No, kaya tayo ay mamamatay, tayo ay nagkakasala because Adam is the federal head ng lahat ng tao. But then, si Kristo naman ang ikalawang Adam, sabi sa Romans. Siya ang ikalawang Adam kung saan tayong mga mananampalataya, believers, are His descendants. Okay? Tayo ay pinanganak muli. Sabi sa John chapter 1 verse 9, the true light, which gives light to everyone, was coming into the world, and that light is Jesus Christ. Tumutukoy kay Kristo na siyang ganap na pahayag. The perfect revelation ng Father's light and the greatest gift we all receive. Siya ang greatest gift.
Dahil sa kabutihan ng ating Diyos, biniyayaan niya tayo ng kaloob, ng regalo. And that regalo, yung regalong yun is so great, no? Hindi nagre-regalo ang Diyos ng tingi-tingi, kundi the best. And ang best na regalo na kanyang binigay ay walang iba kundi ang kanyang bugtong na anak. Okay? John 3:16, we are familiar. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. God's love is shown through the gift of His Son, the greatest gift humanity could ever receive. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift, di ba? Ang libreng kaloob is eternal life in the Lord Jesus Christ. 2 Corinthians chapter 9, verse 15, thanks be to God for His inexpressible gift. Tinawag ni Paul si Jesus Christ na inexpressible gift, indescribable gift, beyond words. The best gift na binigay ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan sa atin. So we are blessed, mga kapatid. You are blessed kahit wala ka man ngayon kung ano man na meron ang mga tao na tinatamasa. But you have Jesus Christ, you have everything. Amen? Pero yung sabi nga ng preacher, palagi ko itong sinasabi, na kung susukatin natin kung gaano kabigat ang ating Panginoon, compare sa lahat ng yaman, di ba? For example, ilagay natin sa weighing scale. Alam niyo ba yung weighing scale? Yan, sa timbangan. Dito sa right side, yung stars, moons, mamahaling ginto. Diba? Kung ano na ang mga pwede nating ma-receive dito sa mundo. Treasures upon treasures. Sun, moon, kahit mabili mo pa yung between. But then, on the other side, Jesus Christ. So, Jesus Christ weighed them all. Mas mabigat siya kaysa sa all things. He is our greatest treasure. Sabi sa Matthew chapter 8 ba ata yun? If I remember. Sabi na, what shall it profit a man if he gains the whole world but loses his own soul? So Jesus Christ is our greatest treasure. If you have Jesus Christ, you have everything. At ayun yung palagi ko rin sinasabi sa aking puso, Lord, pag may nakikita ako ng mga, kumbaga, kalayawan na saan ay pwedeng kainggitan ng aking puso. I will always say in my heart, Lord, if I have you, I have everything. You are my greatest treasure. And that is the greatest treasure na binigay ng Diyos dahil sa kanyang kabutihan. Because of the greatness of His goodness. So itinuturo ni Santiago ang greatest expression of God's goodness o ang kanyang pinakadakilang pahayag ng kabutihan ng Diyos, ang ating muling kapanganakan kay Kristo. So that is the greatest expression of God's goodness. Tayo ay ipinanganak muli, hindi sa pamamagitan ng ating sariling kalooban, kundi sa pamamagitan ng soberano at mapagpalang pagkilos ng Diyos sa pamamagitan ng Ebanghelyo. We are born again not by our own will, but by God's sovereign, gracious initiative through the gospel. So kung titignan natin yung verse 18, makikita natin yung word simula of His own will. No? Of His own will. So pinapakita dito na ang soberanong biyaya, ang paghirang at muling pagkapanganakan natin ay lahat entirely nagmula sa Diyos ayon sa kanyang kalooban at sa kanyang kabutihan. Okay? So the word, He brought us forth naman. Of His own will, He brought us forth. No, ibig sabihin, God gave birth to us. No, it refers to the grace of regeneration by which we are adopted into God's family. Tumutukoy ito sa biyaya ng muling kapanganakan kung saan tayo ay inampon upang maging bahagi ng pamilya ng Diyos. We are adopted into God's family. Are you blessed, mga kapatid, that you are a child of God? No? Amen. So, dapat lamang, na we are blessed. Dati, kaaway tayo ng Diyos at yung puot niya ay nasa sa atin, but now, we are children of God. Diba? Ibig sabihin nun,
Ano ba pag, marami nakaka-relate dito ng mga magulang, di ba? So, kapag ikaw ay magulang, di ba, ang iyong, kapag nagtatrabaho ka or kumikilos ka para sa kapakanan ng iyong anak. And all of us. Ganun din ang Diyos, no? All things is for our own good. He works because we are His children. So, sabi sa 1 Peter chapter 1 verse 23, pinagkaloob sa atin ng Diyos ang bagong kapanganakan kay Kristo. God gave us a new birth in Christ. Now, the word, by the word of truth, yung salita namang, by the word of truth. By the word of truth. This talks about the saving power of the gospel. Sa pamamagitan ng word of truth, ay na born again tayo, na panganak muli sa Espiritu. So ginagamit ng Diyos yung kapangyarihan ng Ebanghelyo upang to give us new life, upang bigyan tayo ng buhay na bago mula sa makasalanan at kamatayan patungo sa bagong buhay at papunta sa buhay na walang hanggan na kasama si Kristo. So the first fruit naman, the first fruit. The word first fruit, this is the purpose. This is the purpose, mga kapatid. Believers are the beginning of God's new creation consecrated to Him. So, yung first fruit, yung purpose, bakit tayo ipinanganak muli or binigyan ng bakit tayo sinave, no? To become a new creature. Sabi sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, we are new creation, meaning we are the first fruits. Tayo yung unang prutas ng biyaya ng Diyos because of the grace of God. So to illustrate this further, para mas maintindihan natin, so it is with us, dead in sin, unable to give ourselves life, until the Father of light plants His word in our hearts, bringing forth new life. Because of the gospel, we are now born again. From the deadness in sin, unable to give ourselves life, so until the Father of light plants His word in our hearts, bringing forth new life. Our new birth is not our doing, it's the miracle of His sovereign grace and His greatest goodness. Greatness and His goodness. So tulad ng binhing hindi kayang itanim ang sarili nito, kailangan ilibing ito ng kamay ng isang hardinero at buhayin sa init ng araw. So gayon din tayo, patay sa kasalanan, we are dead in sin, walang kakayanang bigyan ng buhay ang ating sarili, hanggat ang Father of Light ay itinanim ang kanyang salita sa ating mga puso upang magbunga ng buhay, ng bagong buhay. Ang ating muling kapanganakan ay hindi gawa ng tao. Ito ay isang himala ng kanyang soberanong biyaya at kabutihan sa atin. So to apply this in our life, mga kapatid, this message, we must rejoice. Magalak tayo, no? Your faith, your repentance, your new life are all gifts from the immutable goodness of God, the Father of light. Therefore, live as His first fruit, showing His grace to the world. This is how we apply. Kung nalaman natin na ang ating Ama ay mabuti, no? Dapat din tayo, bilang kanyang mga anak, sabi sa Ephesians chapter 2 verse 10, for we are His workmanship created in Christ Jesus for what? For good works. For good works, which God prepared beforehand that we should walk in them. You and I, as the first fruits, were created for good works. Okay? For good works. Therefore, sa ating pagtatapos, to conclude our message for today, when we can see His light, the problem is not the sun, but in the clouds of our doubts formed
due to suffering and trials. However, today is a reminder that God is good all the time. And all the time, God is good. No? All things will work together for our ultimate good in Christ. He is the source of every good and perfect gift, the author of your new birth in Christ. So whenever we doubt God, no? Because of dahil nasa nararanasan nating suffering, we must remember, my suffering is for my own good. Okay? My ultimate good. Because I am a child of God, this suffering will inevitably result for my ultimate good. Now that I am in Christ Jesus. No? So let us bow our heads in prayer. Heavenly Father, once again, we thank you na nakita po namin kung gaano kayo kabuti sa aming buhay. Though Lord, we can experience, Panginoon, suffering and trials sa buhay na ito. And we sometimes ponder at napapatanong kami, Panginoon, kung totoo nga ba na kayo ay mabuti. But then, Lord, today we are reminded that you are truly good to us, Panginoon. From the moment we wake up every morning, from the food that we eat, Panginoon, and ultimately from our salvation, we can see that you are truly good to us. Kaya, Panginoon, help us to continually thank you and continually be reminded and continually help us, Lord, na hindi mag-doubt in your goodness, but to trust in your sovereign grace and your goodness to us. Especially, Lord, now that we know that we are your children and you are our Father. Thank you, Lord. May you bless your words in the hearts of my brethren. And all these things we ask and pray in Jesus' name. Amen and amen.